Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for strength of materials, which is about shear stress and bearing stress. So, magsasolve na tayo ngayon ng problem. So, meron na akong previous video about concepts dito sa shear stress and bearing stress. So, maganda panoorin nyo muna para at least may idea na kayo sa mga isa-solve nating problems ngayon. So, link ko na lang sa description or sa mismong playlist ng strength of materials natin. Problem number 1 for strength of materials, shear stress and bearing stress. The rectangular wood panel is formed by gluing together two boards along the 30-degree seam as shown in the figure below. Determine the largest axial force P that can be carried safely by the panel if the working stress for the wood is 120 psi and the normal and shear stresses in the glue are limited to 700 psi and 450 psi respectively. Yan, so meron daw tayong rectangular wood panel, ito. So, na-form siya by gluing together two boards along the 30-degree seam. So, ito yung upper portion tsaka yung lower portion. Na-forms itong rectangular panel by gluing dito sa joint na to. Okay? Which is 30 degrees inclined from the horizontal. So, may glue dito sa portion na to. Determine the largest axial force P that can be carried safely by the panel. So, may applied tensile force, axial force P, dito sa taas saka sa baba. Hahanapin daw natin yung largest value nun that can be carried safely by the panel. Tapos, given yung working stress for the wood is 1120 psi and the normal and shear stress in the glue are limited to 700 psi and 450 psi respectively. Yan, so ang gagawin natin dito is i-consider natin yung magiging value ng P dun sa bawat given limitation dun sa stress. So, meron tayong i-consider yung para sa stress ng wood. Yung 1120 psi, siya yung parang normal stress. Diba? Yung due to the internal force. Kasi may apply tayong axial force P na perpendicular dito sa cross-sectional area na to. Diba? So, yun yung working stress na sinasabi dito. Yung normal stress ng wood, 1120 psi. And also, dahil nag-glue tayo dito sa portion na to, meron din binigay sa atin na stress niya. Working stress, normal and shear stress nung glue. So, 700 psi yung normal stress, tapos 450 psi yung shear. Kasi kapag incline tayo dito, yung cross-sectional area na to is magkakaroon ng component yung applied load P dito. Pag hinati natin siya, nag-cut tayo ng cutting section, magkakaroon siya dito ng tangential or parallel dito sa inclined cross-sectional area at perpendicular or normal. So, yun yung binigay na shear at normal stress. Okay? Yung shear stress is due to the tangential component nitong P dun sa inclined cross-sectional area at yung normal stress is due to the normal component ng P dun sa cross-sectional area na incline. So, isa-isahin din natin yan. Hanapin natin yung equivalent P due to yung normal at shear stress ng glue. Tapos, pag nahanap na natin yung tatlong P, pipiliin natin yung pinakamababang value. And yun na yung pinaka-largest safe axial force P value. So, sige. So, sisimulan ko muna sa working stress ng wood.
So, for the working stress of wood. So, ito yung normal stress niya. So, ang formula natin is, sige, normal stress or sigma sub W for wood is equal siya sa force P W over yung cross-sectional area ng wood. Okay? So, ano yung PW natin? So, yun pa rin given P na to, yung hahanapin nating value. Kasi, siya naman yung perpendicular na force dito sa cross-sectional area. Okay? So, siya agad si P for PW nung working stress nung wood. Over, ano naman yung cross-sectional area niya? Ito, yung perpendicular dun sa force P. Ito, di ba? So, makukuha natin yung area niyan kasi rectangle lang siya. Etong 4 inch yung length, tapos etong thickness na 1 inch yung width. So, area niya is length times width, 4 times 1. So, that's 4. 4 inch square. Okay, kasi 1 inch times 4 inch is 4 inch square. Tapos, saka rin natin isa-substitute yung value nung working stress niya na given 1,120 PSI. So, meron tayong 1,100 PSI working stress ng wood. So, PSI is pound per square inch. Equal siya sa P over 4 inch square. So, masasolve natin si P. I-cross multiply ko lang dito si 4 inch square or pwede nyo i-shift solve sa calcu. Bale, P is 120 pound per square inch times 4 inch square. So, makakancel mo na tong inch square. Bale, final unit nga ni P is pound. So, ita-times natin, P is equal to 1,120 times 4, 4,480 pound. Or, sige, baliktarin ko, P is 4,480 pound. So, ito yung sa working stress ng wood. Next, consider naman natin yung normal and shear stress ng glue. Okay? Hanapin natin yung equivalent P. For normal and shear stress of glue. Okay, so i-consider ko etong pwedeng upper or lower portion ng panel. So, kung i-consider ko yung taas, ikakat ko siya. So, magiging drawing natin dyan. So, yung front view. Yan. So, ito yung front view ng upper portion nung kinat natin. Hinati natin into half. Tapos, meron tayo ditong applied axial force P, di ba? And ito is 30 degrees from the horizontal. Yan. So, nung kinat na natin into half dito sa section na to, so ma-expose yung internal force dito. Okay? Which is obviously dapat para ma-balance itong axial force P pataas is dapat meron tayong downward na with the same magnitude P. Okay? Tapos, ito nga yung force P na to is magkakaroon siya ng component na parallel or tangential at normal or perpendicular dito sa cross-sectional area. So, kung i-drawing natin, diba ganyan siya? Ito yung thickness. Yan. So, ito yung naging inclined cross-sectional area. So, etong force P na to is
meron siyang tangential. Sige, gawin kong color pink. So, itong force P is magkakaroon siya ng tangential component at normal component dito sa inclined area na to. Okay? So, ito yung tangential. Sige, I will denote as P tau. Kasi tau kapag shear stress yung symbol sa tangential. Tapos, ito naman is yung component ni P for perpendicular, so P sigma. So, ito yung magpaproduce ng normal stress, kaya sigma yung symbol na ginamit ko. Tapos, ito yung magpaproduce ng shear stress. So, perpendicular itong P sigma dito sa inclined area. Yan. So, pwede nating mahanap ngayon yung value ng P tau tsaka P sigma in terms of P. So, paano? Pwede nating, so diba ito yung natin, yung force P natin, component niya to, yung P sigma tsaka P tau. Pwede tayong bumuo ng parallelogram, copy ko tong P tau dito, tapos copy ko tong P sigma dito. Okay, ayan. Sige, liitan ko lang to. So, ito yung parallelogram na nabuo natin. So, pwede nyo i-consider yung kalahating portion lang, ito or ito, kasi right triangle yan, di ba? So, i-consider natin ito, itong side na to, or portion na to ng parallelogram. I-redraw ko dito. So, ito yung P tau, ito si P, tapos ito si P sigma. Yan. So, 90 degrees sila sa isa't isa. Yung component niya. So, right triangle ito, di ba? So, kailangan lang natin ng angle. So, paano natin ito malalagyan ng angle? So, di ba, ito yung parallel dito sa inclined area, which is from the horizontal, 30 degrees siya. So, kung 30 degrees ito, 30 degrees ito, so anong magiging angle nito? Kasi 90 degrees to, di ba? 90 degrees kasi ito is a right triangle din. So, dapat 60 to, 60 degrees. Sum dapat netong dalawa is 90. So, 60 siya para 60 plus 30 plus 90, 180. Sum of the angles in a triangle, 180. So, ibig sabihin, 60 degrees ito. Ito yun, di ba? Yung 60 degrees. So, saka tayo mag-SOHCAHTOA dito sa right triangle. So, kapag kinuha ko is cosine 60 degrees, so SOHCAHTOA it is adjacent yung P tau over yung hypotenuse P. So, therefore si P tau, kapag kinross multiply ko si P tau is equal sa P times cosine 60 degrees. Kapag nag-sine naman ako, sine 60 degree equal siya sa opposite, si P sigma over sa hypotenuse P. So, kapag kinross multiply ko si P dito, P sine 60 degree is equal to P sigma. So, ito na yung P tau in terms of the axial force P na load, P cosine 60 degree, at ito naman yung P sigma in terms of the axial force load P, P sine 60 degree. So, kapag pinlog in natin sa formula ng, sige, sa shear stress ng glue, di ba, ang formula natin is denoted yung shear stress by tau. So, bali yung P tau over yung cross-sectional area kung saan siya parallel yung P tau.
So, pwede ko nang isubstitute yung P tau as in terms of P na P cosine 60 degrees. Ano naman yung area? So, ito, kailangan nating makuha yung area netong shaded. So, paano? So, di ba ito is, may dimension tayo sa kanya na 4 inch. So, 4 inch ito. Di ba? Tapos, ito is 1 inch. Ito yan, di ba? 1 inch, same lang. So, kailangan kong makuha etong side na to, yung inclined na siya ngayon, 30 degrees from the horizontal, para kapag tinimes ko dito sa 1 inch, area niya na is rectangle na siya, length times width, right? So, paano ko to makukuha? Let's say, length L. Etong inclined length na to. So, pwede ako ditong mag-draw ng right triangle. 'Di ba? Alam ko na ito is 4 inch. Tapos, 90 degree ito. So, kung 4 inch ito, pwede ko tong makuha pala yung angle na to. 'Di ba? Ano tong angle na to? Kasi 30 degrees siya from the horizontal 'di ba? Ito, so alternate interior angle, dahil parallel itong dalawa, transversal itong mismong hinahanap natin na length sa kanila, dapat congruent ito sa 30. Okay? So, ang magiging drawing natin dyan, isolate ko ganito. Right triangle, ito yung 30 degrees, tapos ito si 4 inch. Hanapin ko yung L. So, paano natin mahanap si L? So, katawa, no? So, pwede tayong gumamit ng cosine. Kasi we have cosine 30 degrees is equal to adjacent sa kanya yung 4 divided by yung hypotenuse na L. So, therefore, to solve for L, cross multiply, L is 4 over cosine 30 degrees. Tapos, ita-times natin dito sa 1 inch para makuha na natin yung area neto. So, therefore, yung area is 4 over cosine 30 degrees times 1. Kasi rectangle lang siya. Length times width. Which is 4 times 1 over cosine 30. So, area is 4 over cosine 30. So, yun yung ipa-plug in natin dito sa formula. Diba? Yung A, 4 over cosine 30 degrees. Tapos, given yung value nung shear stress dun sa glue, sa substitute natin, ilan? 450 PSI. Diba? So, magiging shear stress is 450 PSI or pound per square inch equal to P cosine 60 degree all over 4 over cosine 30 degrees. So, pwede nyo itong i-shift solve. By the way, ang unit neto is area sa inch square, right? So, pwede nyo na i-shift solve sa calcu. Kung gusto nyo manual computation, gawin nyo lang is cross-multiply ko itong 4 over cosine 30 degree dito sa kaliwa sa numerator, tapos cross-multiply ko si 60 degree dito sa kaliwa sa denominator. So, magiging P is 450 pound per square inch times 4 over cosine 30 degree divided by cosine 60 degree. So, this is square inch. So, makakancel mo yung square inch. Sa tama, final unit sa P is pound. Tapos, input na natin sa calcu para mahanap yung value. 450 times 4 over cosine 30 divided by cosine 60. Yan, 4156.92. 4156.92 pound. So, ito yung sa value ng P due to the shear stress ng glue. Doon naman sa normal stress ng glue. So, normal stress is equal to
P sigma naman over cross-sectional area. So, diba yung P sigma natin in terms of P is P sine 60 degrees. So, P sine 60 degrees over, same lang din yung area, yung 4 over cosine 30 degrees. So, 4 over cosine 30 degrees. So, isa-substitute natin yung value ng given normal stress sa glue, 700 PSI naman, right? So, 700 PSI, so pound per square inch, equal dito, yung formula natin. Copy ko na lang. Yan. So, ito is yung area sa baba ulit is naka-inch square. So, pwede nga na i-shape solve or again, by manipulation, cross-multiply ko to dito sa numerator sa left. Tapos, si sin 60, cross-multiply ko sa denominator sa left. So, magiging P is 700 pound per square inch times 4 over cosine 30 degrees square inch divided by sine 60 degrees. Yan. So, makakancel mo yung square inch. Final unit ulit is pound for P. Tas input na lang natin sa calcu. 700 times 4 over cosine 30 divided by sine 60. 3733.33. So, P is 3733.33 pound. So, dun sa mga nahanap nating values nung P, sige, yung sa una, yung sa normal stress nung wood, eto, diba, 4480, ko-compare natin silang tatlo. Tapos, yung sa shear stress nung glue, eto, and then, yung normal stress nung glue, eto. Alin dyan yung pipiliin nating value? Yung pinakamababa para safe, walang magpe-fail. Si 3,733.33 pound. Ayun, so ito yung sagot natin. Okay. The lap joint shown in figure below is fastened by 4 rivets of 3/4 inch diameter. Find the maximum load P that can be applied if the working stresses are 14 KSI for shear in the rivet and 18 KSI for bearing in the plate. Assume that the applied load is distributed evenly among the four rivets and neglect friction between plates. Yan. So, meron tayo ditong lap joint shown in figure below, fastened by 4 rivets. So, merong plate, upper plate, tsaka lower plate na they are being joined, connected by, rivet to. 4 na rivet. So, hahanapin daw natin itong, may applied kasi na load dito sa dulo, tensile force or load P. Hanapin daw natin yon yung value nung P, maximum load P that can be applied if the working stresses are. So, dapat yung shear stress lang sa rivet is limited to 14 KSI. Tapos, yung bearing stress dun sa plate is 18 KSI. So, i-consider natin yung mapoproduce na value ng P due to the stress sa rivet, sa shear stress sa rivet. Tapos, consider din natin yung mapoproduce na value ng P due to the stress sa plate, bearing stress sa plate. So, kung ano yung mas mababa dun sa dalawa, yun yung pinaka-safe na gamitin. Sige, so simulan natin sa shear stress muna ng rivet. So, for shear stress of rivet, so ang formula natin ng shear stress is tau is equal to shear force V over yung area, sheared area.
Okay, basta kapag shear force, dapat yung force na yon is parallel dun sa cross-sectional area. So, dito sa given natin, ano yung value ng V? So, given may applied load P tayo in either ends, tapos may apat tayo na rivets, ano yung maging value ng P? So, sige, kung i-consider natin, halimbawa, nag-fail na yung system natin na putol na yung rivet, so mahati sila dito sa gitna, 'di ba? Consider ko yung lower plate. So kung i-consider ko yung lower plate, redraw ko dito. Yan. So merong applied load P dito, 'di ba? Tapos meron tayong apat na rivet. So nung kinat na natin, assuming nag-fail na, so na-expose na yung internal resistance shear force dito sa mga rivet. Okay? So sila yung mga V, shear force V. So sila yung magre-resist dito sa P. 'Di ba? So parallel sila dito sa cross-sectional area na to, yung rivet. Okay? So, paano natin makukuha yung value ng V? Pag nag-summation of forces tayo in X is equal to 0, so positive if to the right, so assume ko ito yung positive si P, tapos itong apat na V na to is to the left, kaya minus 4V, kasi apat sila, equal 0. So, kapag sinolve natin itong si V, transpose ko si negative 4V sa kanan, tapos divide both sides by 4. So, V is P divided by 4. So, ibig sabihin, yung shear force natin is equal siya sa P over 4. Tapos, divided by, ano yung sheared area? Ito yung circular shape na cross-sectional area nung rivet. So, given yung diameter, no? Given yung diameter ng rivets na 3/4 inch. Diba kapag circle tapos given diameter, ang area nun is pi d square over 4. Okay? Or, etong over 4 na to, kung gusto nyo i-generalize na lang, kapag meron tayong plate na connected by n rivets, tulad nito, may 4 rivets, yung shear stress doon is yung applied load, let's say P, divided by N, where N is the number of rivets, times yung shear na area nung rivets. Okay? So, ilan ba yon? Yung rivets natin, 4. So, kaya P over 4. Kasi 4 yung area being sheared. 4 yung rivets. Kaya may over 4 tayo. So, yun lang din yung same na 4 dito, which is pwede nyo ilagay sa denominator, di ba? Yan. So, ngayon, pwede na nating ma-plug in yung mga values. So, itong tau, siya yung shear stress doon sa rivet, given 14 KSI. So, 14 KSI, or that's equal to 14,000 pound per square inch. Yan. So, equal dito sa yung hinanap na natin mga values. So, P over 4, unknown si P, hanapin natin, divided by yung area nga ng rivet, circle, pi d square. So, yung d, papalitan ka na yung value, diameter is 3/4. 3/4 inch square divided by 4. Actually, ito, makakancel mo na itong 4. Oh. So, magiging 14,000 pound per square inch equal to P over, ano na lang to, pi, distribute yung square, 3/4 square inch square. Yan. So, pwede nyo nang i-shift solve sa calcu, or kung i-cross multiply natin, ito, dito, sa numerator sa left side, masasolve na natin si P as 14,000 pound per square inch
times pi times 3/4 square inch square. So makakancel si inch square, final unit nung force P is pound. Input na natin sa calcu, 14,000 times pi times 3/4 square. 24,740.04 pound. So ito yung mapuproduce na force P due to the shear stress sa rivet. Next naman natin i-consider is yung sa bearing stress dun sa plate. 18 KSI naman. So paano naman nagkakaroon ng bearing stress? Diba yung bearing stress is the stress due to the transfer of force from one body to another. So dito sa figure natin, kung halimbawa, hindi mag-fail yung rivet, hindi siya maputol dito sa gitna kasi assuming na malakas siya, malakas yung shear stress niya, pwedeng possible another failure is yung bearing stress, due to bearing stress naman, na pwedeng magkaroon ng mas malaking butas yung plate. Halimbawa dito, kung dito sa P, masyado siyang malakas, okay, tapos hindi nagfe-fail yung rivet, hindi siya napuputol, ang tendency mahatak yung plate, di ba? So magkakaroon siya diyan ng mas malaking butas. So dito sa drawing natin, so pwedeng mas magkaroon ng malaking butas. Nahatak siya. So originally, kung ito lang yung butas dun sa plate na fitted lang para sa rivet, ngayon dahil nag-fail siya, magkakaroon ng mas malaking uka or butas, di ba? So yun yung due to the bearing stress. Ano yung formula sa bearing stress ngayon? So yung apat na yan magkakaroon ng uka. Yan. So yung area ay yung bearing stress, formula is para siyang normal stress, di ba? For bearing stress, ang formula is so sigma rin siya kasi normal stress siya. Bearing stress is equal to bearing force over bearing area. Yan. So kailangan nating mahanap yung PB tsaka AB. So kung ito is P, ano yung value nung PB? Kasi 'di ba kanina meron tayo ditong shear force V, right? Equivalent siya sa yung isang shear force sa isang rivet is equivalent siya sa P over 4, right? So yun din yung equivalent na mag-create ng bearing force dun sa isang rivet. Kasi kung i-consider natin yung isang rivet lang, di ba? So ito yung P. So meron siyang shear force V due to the force P na to, which is actually P over 4. di ba? So dito, sa contact niya sa plate, ito yung rivet, ito yung plate. So, magre-resist ngayon yung plate. Magre-react siya, magkakaroon ng forces na to yung bearing force. Na dapat, yung summation nila is equivalent dito sa V, which is equal sa P over 4. Right? So, kaya, ang value natin nung PB is P over 4 din. Okay? Then, over yung area, bearing area. Ano naman yung bearing area? So, yun yung perpendicular dun sa stress sa shear bearing force pala na PB. So, kung i-drawing natin ito, yung portion na to,
ito yung bearing force, di ba? Ito yung isang rivet. Yan. So, itong mga applied bearing force na yan, PB, ano yung ko-consider nating cross-sectional area? Hindi itong naka-curve na to. Hindi siya. Yung area na yan yung naka-curve. But yung projection lang. Diba? Yung projection na itong curve na to, ipoproject natin dito. So, magiging ito lang yung bearing area natin. Okay? So, siya yung magiging perpendicular dito sa PB. Kaya rin siya considered as normal stress. Perpendicular yung bearing force dun sa bearing area. So, paano ito hahanapin? Diba? Yung side na to is the diameter nung rivet, which is equal to 3/4 inch. So, 3/4 inch. Tapos, ano naman yung side na to? Siya yung thickness nung plate. Diba? So, ang thickness nung plate, given yun sa figure. So, para silang 7/8 inch. So, 7/8 yung thickness. So, therefore, ang area netong bearing area natin is rectangle lang siya, length times width, 3/4 inch times 7/8 inch. Diba? So, yun yung formula natin dito sa bearing area. Product nung diameter nung rivet times the thickness nung plate. 3/4 inch times 7/8 inch. Or pwede nyo na lang ding isipin, etong over 4 na to, kaya siya nagka-over 4, ang general formula ng bearing stress, kapag meron tayong plate connected by N rivets, is yung pinaka-value ng applied load P divided by kung ilan yung rivets times the bearing area, which is yung thickness ng plate, let's say T, times the diameter ng rivet, D. So, yung N natin dito is 4 kasi 4 yung area na magre-resist nung bearing force kasi 4 yung rivet. So, kaya nagkaroon tayo ng P over 4, or pwede nyo itong ibaba sa denominator yung 4. Yun na yung N. So, general formula ng bearing stress is P over NTD. Okay? So, kapag sinubstitute na natin yung values dito, isa-substitute natin yung value nung given sa bearing stress na 18 KSI. Right? Sige, dito ko na lang isusulat. Urong ko lang to. So, substitute na natin yung value ng bearing stress na 18 KSI. So, 18 KSI, that's 18,000 pound per square inch. Equal siya sa P over 4 sa numerator, tas all over sa denominator is yung 3/4 inch times 7/8 inch. So, pag binultiply natin to, inch times inch, magiging area na siya, inch square. Dito ko na lang isusulat. Inch square. Inch square. So, ito ang over 4, pwede nyo na yung ibaba sa denominator. So, susulat ko na lang siya as P all over 4 times 3/4 times 7/8. Yan. So, pwede nyo na itong i-shape solve, or kung gusto nyo, i-manipulate na lang, cross-multiply ko na lang to dito sa numerator sa left. So, masasolve na natin si P as 18,000 pound per square inch times yung 4 times 3/4 times 7/8 inch square. So, cancel si inch square. Tama, final unit nung P is pound.
So, input natin, 18,000 times 4 times 3/4 times 7/8. 47,250. Yan. So, sa dalawang nakuha nating value ng P, yung P due to the shear stress ng rivet, tsaka yung P due to the bearing stress sa plate, ano yung pipiliin natin? So, ito yung shear stress sa rivet, yung value ng P. Yung mas mababa sa dalawa para safe. Which is itong 24,740.04 pound. Okay, so ito yung sagot natin. The two pieces of wood, 2 inch by 4 inch, are glued together along the 40 degrees joint. Determine the maximum safe axial load P that can be applied if the shear stress in the glue is limited to 250 psi. So, meron tayong 2 pieces of wood. Etong portion na to, tsaka ito. Pinagdikit daw sila, glued together along the joint dito, which is 40 degrees from the horizontal. Kaya naging rectangular na sila, di ba? Determine the maximum safe axial load P. So, may naka-apply na load sa dulo. Sa left tsaka sa right. Ano raw yung maximum safe axial load P that can be applied if the shear stress in the glue is limited dito sa 250 psi. Okay? So, pwede nating i-consider yung ikakat natin yung one side, etong left side, halimbawa naputol sila, nag-fail sila, so ikakat natin dito sa, consider ko yung left na lang. Pwede rin naman yung right, pero dito tayo sa left mag-consider. Sige. Hahanapin natin yung value ng P, so yung P is nandito. Ano yung maximum safe allowable value ng P para hindi mag-fail itong pieces of wood natin. Given meron lang tayong shear stress sa glue na 250 psi. So by the way, itong 2 inch, ito siya. Tapos yung 4 inch, kapag dinraw natin, siya yung parang thickness. Yan. So ito yung 4 inch. Ito yung 2 inch. So nung kinat natin, so ma-expose yung internal force dito. Dapat equal dito sa P but in opposite direction para in equilibrium. Ngayon, etong force P na to is magkakaroon siya ng tangential tsaka normal component dito sa magkakaroon tayo dito ng inclined area naman. Okay? 'Di ba? So, magiging ganito siya. 'Di ba? Kasi 40 degrees siya eh. So, meron tayong mapoproduce na inclined area. 40 degrees. Etong force P na to, magkakaroon siya ng tangential. Ito yung makakaproduce ng shear stress kasi parallel dito sa inclined area na to. Ito Tapos, normal component ng P perpendicular dito sa inclined area. So, pangalanan natin ito as P tau. Bale, yung component ng P na tangential sa area, tapos ito is P sigma. Component ng P na perpendicular 90 degree dito sa inclined area. Ang goal lang natin is ma-relate yung shear stress P tau kasi yun yung given. Wala tayong care sa sigma, P sigma. Walang binigay na limitation or stress sa normal stress sa glue, di ba? So, paano natin kukuhain yung P tau in terms of P? So, pwede nating buuin yung parallelogram dito. I-redraw ko dito si P tau. Okay, parallel dito. Tapos, redraw ko dito si P sigma. So, parallelogram to where P is the diagonal. So, pwede nating i-analyze yung either etong half right triangle
or itong lower half right triangle. Right triangle sila kasi yung mga components, yung P tau tsaka P sigma is perpendicular. Sige, so consider ko tong upper right triangle. So pag in-isolate ko, ganito yung drawing niya, di ba? So ito si P tau, ito si P sigma, 90 degrees sila. Tapos itong horizontal force P, yung hypotenuse. Tapos kailangan malagyan natin ng angle. So, 'di ba 40 degrees ito? So dahil parallel itong horizontal dito sa P, line of action ni P, magsisilbing transversal ito. So by corresponding angle, kung 40 degrees to, 40 degrees din dapat to. So dito 'yon sa drawing, 'di ba? 40 degrees 'yan. So pwede na tayong mag-SOHCAHTOA. So gusto ko ma-relate si P tau sa P. Adjacent kasi si P tau sa 40 degrees, so magko-cosine ako. Cosine 40 degree is equal to adjacent P tau over hypotenuse P. Tapos cross-multiply ko na lang dito si P. Bale, P tau is P cosine 40 degrees. So ito na si P tau in terms of P. So, ang formula natin, di ba, is shear stress tau is P tau over yung sheared area. So, may P tau na tayo in terms of P. P cosine 40. So, si area naman, paano natin nahanapin? Wait lang, urong ko lang. So, dapat makuha natin itong area neto, yung inclined area neto. Sige, gawin ko siyang pink. Yan. Paano ko siya kukuhain? So, di ba, ito yung 4 inch. Ito 4 inch. So, kailangan ko na lang kuhain ito, yung inclined length na to, kasi rectangle din naman yan, di ba? Para area niya na is kung L to, let's say L, unknown L, L times 4 inch, yun na yung area nito. Paano ko makukuha yung L? So, pwede kong i-draw yung right triangle. So, di ba ito yon? Ito yung ating 2 inch. Tapos, ito is inclined 40 degrees from the horizontal. So, 90 degrees ito. So, right triangle itong green. So, ano yung angle na to? Kasi parallel ito dito. As a transversal itong mismong length na hinahanap natin, alternate interior angle congruent. So, 40 degrees din dapat to. So, pag in-isolate ko yung right triangle, 2 inch, tapos 40 degrees. Diba ito yung hinahanap natin? Let's say L. So, SOHCAHTOA na lang. Anong pwede natin gawin? Ay gamitin ratio sine. Kasi opposite si 40 degrees sa 2 inch. So, sine ng 40 degrees is equal to opposite 2 over yung hypotenuse L. Urong ko lang. So, i-cross multiply ko na lang para ma-solve si L. L is 2 over sine 40 degrees. So, ito pa lang yon yung L na yon. Ito, yung length. So, sabi ko nga, para makuha yung area neto, ta-times pa natin sa 4. So, therefore, yung area is 2 over sine 40 times 4. Or magiging 2 times 4, 8 over sine 40 degrees. So, yun yung ipa-plug in natin sa stress formula sa area, sa shear stress. Sige, so plug in na natin pareho yung P tau in terms of P is P cosine 40 degrees divided by yung area is 8 over sine 40 degrees. So, given yung stress natin, shear stress, isa-substitute natin 250 PSI. So, 250 PSI is pound per square inch equals sa P cosine 40 degrees all over 8 over sine 40 degrees. So, diba itong area na to is inch square siya. So, pwede nyo nang i-shift solve sa calcu or, sige, manipulate, cross-multiply ko na lang ito.
multiply ko sa numerator sa left, tas itong cosine 40 degree, cross multiply ko sa denominator sa left. So, magiging P is 250 pound per square inch times ito 8 over sine 40 degrees square inch all over cosine 40 degrees. So makakancel mo si square inch, final unit is pound. Input na lang natin sa calcu. So 250 times 8 over sine 40 over cosine 40. So, ang value ni P is 4,061.71 pound. Ito na yung sagot natin. Okay.